madalas ang landslide sa panahon ng tag-ulan at tagbagyo. Maaaring mas mahina ang lupa. Ato ma-interview si Senador Bongbong Marcos na dapit ang pagtagad ni Senador Marcos ining debate karong buntag nilang kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. pabor sa Bangsamoro Basic Law o kanhi Kongresista Pablo Garcia supak sa Bangsamoro Basic Law. Ang venue ini mao ang Archbishop's Palace. Ang sponsor ini si Cebu Archbishop Jose Palma. Ang moderator ini mao ang usas labing ligdo nga huwes sa Sugbo, si retired Regional Trial Court Executive Judge Simeon Dumdum. So ma-air na natong debate ha, John. So yan natong air ni maong debate, pero nihangyo si Senador Bongbong Marcos magpa-interview siya before magsugod ang debate. Iyang ipangil ng iyang bagong bersyon, naudan na siya na umol nga bagong bersyon sa Bangsamoro Basic Law. Mo iyang isugyot nga alternatibo sa BBL. But I don't know, mapasar pa ba ni ang BBL? Kay sigon sa mga tigpaniid, BBL is dead. Nga naman, i-adjourn naman ang Kongreso. Unya, inigbalik sesyon sa Kongreso, wa na. Doon na kandidato ang Liberal Party, kay sunod nilang balik ani, SONA naman. After SONA, ipahibaw ng Presidente Noynoy Aquino, kinsa iyang kandidato pagka-presidente. Ang line-up pros Liberal Party, although pa musugot ang usa ka party, Rojas po. Marojas for President, Grace po for Vice President. Na si Grace po, gisigihag tambag ni Senador Sir Susmini ay dawat. Mag-independente ta. Ayaw pasakop o partido. So Rojas po, murag Duterte Marcos or Marcos Duterte. Depende sa negotiation. Niga. Matod pang Bongbong Marcos, ang ticket pag may Duterte malakas. Ang ticket pag may Marcos malakas. Lumigo kayo ni si Mayor Duterte o si Senador Marcos na saksihan na namo sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pero kung tanaw Duterte Marcos o Marcos Duterte di kadaog. Labas pag ayo diktadurang Marcos lisura pang papaso na anang maong I don't know. Gawas kon dunay tambal Bongbong John maamnisya tang tanan makalimot sa atrocities martial law. Doon na siya chance mag-presidente o mag-vice-presidente. Sa pamilya, Binay. Si Binay, katong iyang gisugyot nga best tandem, Binay Estrada, or best, gibalibara na siyang irap. Ang balibad ko nun ni irap kang Binay, one plunderer is enough. Nakonbikto na kong plunder, ikaw ikihag kang plunder, magparis tanduha, kadak kong dibala. So hantod karon og dako ng insulto ni Binay ha sa iyang kakusog. Siya goy numero 1. Siya pa may number 1 nga presidential contender until now. Wa pang siya maabsen ni bisan kinsa. Apan way ganahan mag-vice presidente niya. Iyang gioperan si Grace Po di Balibad. Iyang gioperan si Vilma Santos di Balibad. Iyang gioperan si Gatchalian Balibad. Iyang gioperan si Manny Pangilinan Balibad. Iyang gi-operan si Berberabi, kanang Pangos Pag-ibig, Balibad. Iyang gi-operan si, nasulti na ba na ko si Vilma Santos? Si Vilma Santos gi-operan sa ni Duterte, ha, Balibad. Uy, si Estrada ang latest nga ni Balibad. Kadtong pag-Independence Day, giingnan siyang irap nga, one plunderer is enough. So kini indication kining kandidatura ni Binay, analysis ni Senador Bongbong Marcos ha. Dugay na kayo. Kuan pagod ni John. Bunyag pa ni sa unang anak ni Choy Toralba, niya gisulti. Tulo na gyud anak Choy Toralba ron. Unya katus Binay gud sa una ko ana. Agresibo na kasi ang kampanya ba? Giingnan kong Senador Marcos, Binay would become another Villar. Mura ba guwa maliksyon si Binay ni Villar ba nga sayo kay nagsugod, sayo kaayong prontada, sayo kaayong atraka. Unya, mura ba Cleveland Cavaliers ba? First quarter, second quarter, third quarter, di doon pag fourth quarter, tanawang Cleveland ako di fourth quarter. Maluya.
Pero mo na nahitabo sa home stretch, si Villar, number 3 na gani, wag gani man number 2. So murag mausa kuno ni mahitabo ni Vice Presidente Gigi Marbinay. Pas-pas kay siya pagsugod. Sayo kay siya ni arangkada. Palyar na home stretch. O karon sugod na. The fact nga way ganahan mo pares niya is an indication na he is slowly becoming a political baggage. ...46 minutos na pasado, alas 6 sa buntag. Dalas ang lands